Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Posibleng imbestigahan na rin ng Kamara ang mga isyong ibinabato laban kay Tarlac Mayor Alice Guo na nasangkot sa Pogo. Pero bago yan, bukas nakatakda namang talakayin sa mababang kapulungan ang flood mitigating measures ng pamahalaan. Viral sa social media ang pagdinig ng isang komite ng Senado noong nakaraang linggo kung saan humarap si Tarlac Mayor Alice Guo. Dito'y na-question ang kanyang background at hinala ng ilan tila Chinese national umano ang alkalde. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ang ilang kongresista sa Kamara, ikinaalarma ang umusbong na isyong ito. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, posibleng imbestigahan din ito sa Kamara. It's a possibility, no, to have a parallel investigation here in the House of Representatives, because this is very serious and at the same time very alarming, because imagine a Chinese, allegedly isa pong Chinese person was able to register herself, no, 17 years after na siya po ay pinanganak. So late registration po 'yon nangyari. And this concerns about the citizenship of this particular individual, lalong-lalo na we are talking about a public official, no? And under our Constitution, those who want to serve our country and to join the electoral process as candidates for a local positions, they should be Filipino citizens. Dagdag ni Bongalon naway magsilbi ring paalala ang insidenteng ito sa nalalapit na 2025 midterm elections. Bawat botante dapat ay maging mapanuri at ang Commission on Elections kailangan din anyang maghigpit pa sa mga tinatanggap na kandidato. Kumbaga, lookout ito, no, ng ating Commission on Elections. Dapat i-screen nila lahat ng mga kakandidato, no, na ngayong darating na midterm election. This is a very serious issue na hindi lamang about national security dahil meron na ho tayong mga allegedly Chinese persons or individuals na gustong pasukin pati yung paggogobyerno sa ating bansa. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong certificate of candidacy. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen, wala rin po requirement na gano'n. O kaya isasubmit mo yung iyong voter's ID o voter certification, wala pong gano'n. Ipipresume ng COMELEC, sabi ng batas, na yung deklarasyon mo lahat ay tama until may mag-file ng disqualification o cancellation ng iyong candidacy na isang registered voter. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pinafile na certificates of candidacy. Basta po kompleto ang lahat ng items doon, walang blanco, tatanggapin po namin yan. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpapile po ng disqualification. So again, hindi po namin kilala ang lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Kung kalahating milyon po yan, hindi naman namin alam na hindi pala sa Pilipino. Hindi namin alam na siya pala ay hindi of age. Dapat po may magpa-file na disqualification. Sa kalagayan po na naturang personalidad, sa verification po namin, wala pong nag-file ng disqualification sa kanya bilang isang kandidato. In fact, nung nagparehistro siya, noong April ng 2021 bilang botante, wala pong ni isang nag-oppose sa kanyang application for registration kung kaya ito ay na-approve ng Election Registration Board. Well, with regard to this interagency body, no, with regard to the controversy concerning several Chinese students, of course, this is a welcome development, no, because what is at stake here is our national security. And one of the non-negotiables in our country is our national security. We want to make sure that the screening process of these students
who are interested to enter the Philippines and have their education here should go under a very strict process. We want to make sure that these students do not pose a security risk or security threats in our country. On the issue of Mayor Alice Guo, I guess it's a possibility to have a parallel investigation here in the House of Representatives, because this is very serious and at the same time very alarming, because imagine a Chinese, allegedly isa pong Chinese person was able to register herself 17 years after na siya po ay pinanganak. So late registration po yun nangyari. And this concerns about the citizenship of this particular individual, lalong-lalo na we are talking about a public official. And under our Constitution, those who want to serve our country and to join the electoral process as candidates for local positions, they should be Filipino citizens. Nakakaalarma po ito sapagkat kung dito nga po may proseso ng naturalization sa Kongreso, binibigyan po ng House of Representatives or the Congress itself yung mga nag-a-apply na gusto pong maging Filipino citizens. Pero ito parang mabilisan Kasi ang nagiging trend dito ay parang nagkakaroon ng late registration itong mga Chinese nationals. So i-register po nila sa local civil registrar at sila naman ay i-issuean ng birth certificate, at yung birth certificate na yon ay ipo-forward sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, at bibigyan naman po ng certificate of live birth from the PSA. So from there, mabibigyan din sila ng Philippine passport. And therefore, for all intents and purposes, sila po ay Filipino citizens. So these are very alarming, Kumbaga, minamanipula nila ang ating mga batas, ang ating pong mga proseso dito sa ating bansa, and dapat po matigil ito. Again, this is a national security issue na kailangan po pagbigyan at pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Dagdag lang din yung kay Kong Jill. So, medyo shady talaga yung nangyari sa investigasyon kasi parang hindi mo alam kung saan ka nanggaling. Parang ganun yung dating nung kahit sino naman siguro sa atin dito, alam kung saan kayo nag-aral, sino yung mga ganitong mga relevant na tao sa mga importanteng highlights ng buhay mo. So, i-add ko lang yun kay Kong Jill. But again, my focus is on the interagency po na nabuo. Siguro, I would just like to urge itong ating binuong interagency. Kahit na hindi naman po nabuo itong interagency na will screen or will look into this issue, part po kasi talaga ng trabaho nila yan . And part of their work is also looking at trends, projecting trends ng national, ng international. Bakit may influx ng ganitong number of people dito sa lugar na to? So dapat part po talaga ng mandate nila yun . Kasi may global trend po yung ganyan, like sa di ba, sa entertainment business. Meron nga pong surge ng di ba? K-pop is taking over the world. Parang something like that. So dapat po hindi lang po yung kung ano po yung current na matter ngayon. Dapat po yung mga ating national agencies, nakikita din po nila, may projections din po sila, and they should have reasons, or dapat may gathering sila ng facts kung bakit po bakit dito sa Cagayan ang daming influx ng students. Something like that. So, yun lang po. Thank you. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.